Amara's personal voice. Mabilis kong binuksan ang pinto without thinking kung may maaabala ba ako. Saka iginiya ang mga bata papasok. Mapapasabak ang aking kaibigan. Ayoko madungisan ang ulirang ina-award nito. Natahimik ang lahat ng tao sa conference room. Una ko nakita si Sandro na nakatayo habang may dinidiscuss sa harapan. "Daddy!" Tili ni Kevin at nagpababa sa akin. Sina Faith at Hope ay parang nahiya pa dahil sa amin na nakatingin ng mga tao na inabutan namin sa loob. Pati ang mga yaya ay nahiya. Pilit nagtatago sa likod ko. "Hi!" Puno ng energy na bati ko sa mga ito. Salubong ang kilay ni Sandro na nakatingin sa akin. Parang ang dating dito ay nakalasan na naman ako ng tornilyo. "Amara, ligaya?" Nakaangat na ang kilay nito sa kabinuhat ng anak namin. Bumungis-ngis ako. Abay, napahiya na nga ipapakita pa. "No way. Binibisita ko lang kung productive ba kayong lahat. Ayaw niyo ba ako makita?" "Of course, gustong gusto," sabi ng ginang na isa sa ninang namin sa kasal. "Let's continue this tomorrow. Dismiss," sabi ni Sandro. Kinuha ko si Kevin dito. Saka lumapit na kina Hope at Faith. Pinuhat nito ang mga iyon. "Gusto mo na rin ng kambal? Kuha na tayo?" "Shut up. May mga bata. Ikalma mo yung bibig mo," sabi nito na tinawanan ko lang. Sumunod na rin kaming lumabas. Tapos naman na sigurong makipagbardagulan si Mika. Nagtungo kami sa office ni Santi. "Sina Santi?" Tanong ko agad sa secretary. "Nasa loob po. Baka po pwedeng balik na lang kayo. Nagkakalabugan sa loob." Natawa ko sa sinabi ng secretary. "Sandro, sa office muna tayo. Order ka ng food." "Di mo ako dinalhan ng lunch?" "Hindi, matanda ka na." Sabi ko lang dito na nginisiyan ito. Napailing na lang ang asawa ko. Mika's personal voice. "Ang wag niyo masyado. Mamaya nga yayayain ko din si Sandro." Bulong ni Amara. Gusto kong lumubog sa kahihiyan dahil doon. Pareho kaming nawala sa kontrol ni Santi. Gumawa pa ng kahalayan sa office nito. Pero syempre para hindi mapahiya, taas noon na lang. Buti na lang din, may extra kami palaging damit ng mga bata sa sakyan. Kaya nakapagpakuha ko ng underwear sa yaya. "Para kang kamate sa pula mo ngayon. Kanina, wala kayong pakialam sa ginagawa niyong kababalagan sa office ni Santi." "Stop, Amara." Nahihiya na talaga ako. Pero yung bibig ng isang ito, kailan ba magpapaawat? Nakuha pa nga nitong umisi saka itinikom na ang bibig na lumapit si Kaden dito. "Papa, gusto ko ice cream." Dinig kong sabi ni Faith sa ama nito. Nakakandong ang dalawang bata sa hita ng ama. "Okay, magpapabili tayo." "Me too." Tili ni Kaden nang bumalik sa uncle nito at sumiksik. "Of course, Kaden." "Thanks, uncle." Humagikik pa ito. Saka pasimpleng kinagat ang braso ni Faith. Napailing na lang ako. Iyakin pa naman si Faith. "What happened?" Takot na tanong ni Santi habang si Kaden ay tunungo na ang daddy nito. Kinagat ni Kaden. Kakamot-kamot na sabi ni Amara. Napatayo ako sa kanilapitan ang iyaking anak. "Mama!" "Shh! Tahan na, baby." "Baby boy pa kasi ang pinsan niyo. Tahan na." Akmang bubuhatin ko sana ngunit pinigil ako ni Santi. "Hindi ka pwede magbuhat." Paalala nito. Nagkibit balikat na lang ako. Di, siya magpatahan. Buhat ang dalawa na tumayo ito saka inilapit sa bintana. Nilibang-libang nito ang kambal. Napansin ko si Sandro na waring pinangangaralan ng anak nito. Hinihintay lang namin ang in-order na pagkain at sabay-sabay na raw kami magla-lunch. "Anong plano mo kay Tina? Tiyak na hindi titigil iyon." Bulong ni Amara sa akin. Sa ngayon wala pa naman pero kung hindi siya tumigil, ibabalik ko siya sa sinapupunan ng nanay niya. "Laban na laban, my friend." Tatawa-tawang sabi nito.
Pakakasalan ko na para maipakulong ko kapag nagloko. Bumunghalit ng tawa si Amara dahilan para mapatingin ang asawa nito at si Santi. Nag-angat pa ng kilay si Santi sa akin na waring nagtatanong. Iniangat ko lang ang middle finger ko pero hindi iyon na apektuhan doon. Dali-daling ibinaba nito ang kambal at patakbong lumapit sa akin at lumuhod. Naputol tuloy ang tawa ni Amara at takang napatingin kay Santi. Tom, is this real? Ginagap nito ang kamay ko at sinuri ang kamay kong iniangat ko kanina. Sa palasingsingan kasi nandoon at suot ko ang engagement ring. Hindi mo napansin kanina? Yan kasi, iba ang Pinas. Amara, ligaya! Saway ni Sandro sa asawa nito. Oo na po. Pa-cute rin namang sabi ng Gaga. Baby. Sinapo ng Santi ang pisngi ko. Maluha-luha ito. Papa, what's wrong? Takang tanong na nag-aalala kong anak na si Hope. Pakakasalan na ako ng mama niyo. Tuwang-tuwang sabi nito. But that's bad po. Pasasakalin ka ni mama? Huwag mo pong sakalin si papa, mama. Pagmamakaawa ni Faith, natapik ko ang nuko sa sinabi nito. Nak, hindi sasakalin kung hindi pa kakasalan. A wedding? Tanong ni Hope. Yes. Singit ko sa usapan ng mga ito. Really? Faith, magkakaroon na talaga tayo ng tunay na papa. Hindi na fake papa. Tulad ng sabi ni Kayden. Takang napatingin ako sa anak ni Amara. Ano? Takang tanong ni Amara sa anak nito. Fake, kasi uncle ko si papa nila. Anak, uncle mo nga si Tito Santi pero hindi ibig sabihin na pag-aari mo siya. Papa siya nila Faith at Hope. Paliwanag nito sa anak. Ayoko sila maging cousin. Why? Worried na tanong ko dito. Kasi sasakit ang ulo ko sa kanila. Makulit po sila. Natawa na lang ako sa rason ni Kayden. Puro talaga kalokohan. Tingnan mo na, manang-mana talaga sa'yo. Stress na sabi ni Sandro sa asawa nito. Nakuha ng sekretary ang atensyon naming lahat nang kumatok ito. Saka pumasok, bitbit ang 4 na paper bag. Tumulong na kami ni Amara dito para may ayos na agad ang pagkain. Hands-on naman ang magkapatid sa mga anak nila. Kaya nagawa pa namin magkwentuhan ni Amara. Pagkatapos kumain ay niyaya na kami ni Amara na umuwi. May trabaho pa ang dalawa, kaya naman hindi talaga kami makakatulong sa mga ito. Pag-uwi namin ay agad na pinatulog ko ang mga anak ko. Sina Amara kasi ay sa bahay na ng mga ito nagpahatid. Kaya naman wala na ako makausap. Ang pamilya naman ng kapatid ko ay nagtungo na sa family ni Marikit. Kaya ngayon, tunganga lang ako. Ito yung mga oras na napapaisip ako kung sakali bang nagtatrabaho rin ako. Ano kayang ginagawa ko ngayon? Bobo, malamang nagtatrabaho. Kastigo rin ang isip ko. Kita nyo naman, kaaway ko na rin ang sarili ko. Ito talaga ang tunay na libangan ko, hang makipag-away ako sa sarili ko. Humiga na lang ako sa kama. Malamang, saan pa ba? Inaantok ako pero gusto kong kumain. Pero kita nyo naman, humiga pa rin ako. Pinati ko ang noo ko. Para na akong nababaliw. Pero ilang minuto lang rin, umangon ako sa kahinagilap ang cellphone. Ibili mo ako ng balot. Isinend ko agad iyon. Ilang minuto bago ito nag-reply. Cover? Pakiramdam ko'y nag-loading ako sa reply nito. Bobo. Nakasimangot na reply ko dito. What cover do you want? Sarap lagyan ng asin at suka ng itlog nitong gagong ito. Balot! Balot! Yung parang itlog mo na may tuka. Nakasimangot na ako habang tumitipa. Ganun ba kapag mayaman? Hindi alam ang balot? Nag-reply ito nang basahin ko iyon ay napasimangot ako. Ask my secretary. Later pa daw iyon. I want it. Now, huwag kang uuwi dito kapag hindi ka nag-uwi agad ng gusto ko. Ini-off ko na ang phone ko. Saka umayos ng higa at pumikit.
Santi's personal voice. Masama ang tingin ng kapatid ko kanina. Sinabi ko kasi ditong kailangan kong puntahan si Mika. May sinasabi kasi ito na meeting na ako na ang umattend pero hindi ko na siya pinatapos. Dahil sa hindi ko man makita si Mika, dama ko sa mensahe nito na mainit na naman ang ulo nito. Hahanap ako ng balot nito. I already searched it. Pagkain pala iyon. Mika's personal voice. Sunod-sunod na tapik ang gumising sa akin. Mabuti na lang dahil ang sama ng panaginip ko. Dahil daw walang balot na inuuwi si Santi, binato ko daw ito ng kutsilyo. Pero na magmulat ako, nakangiting mukha nito ang bumungad sa akin. Saka iniangat ang mangkok na hawak at ang plastik na may itlog sa loob. Biglang lumawak ang ngiti ko. Hindi para kay Santi kung hindi para sa balot. Dali-daling tumayo ako saka inagaw iyon dito at nagpunta agad sa balcony. Sumunod sa Santi. Nakaangat ang kilay nito. Excited na nagsimula agad akong kumain. Buti naman may kutsara, asin at suka kaya perfect. Huwag kang masyadong magsuka. Paalala nito. Ngunit hindi ko ito pinansin. Napailing na lang ito. Saka ko'y pinagpatuloy ang pagtuktok sa itlog. Saka sinipsip ang sabaw. Saka sinimulan iyong lantakan. Sunod-sunod pang napamura sa Santi nang iangat ko ang sisiw at malawak ang ngising isinubo ko iyon. That's disgusting. Daling-daling sabi nito. Disgusting mo mukha mo. Mas disgusting pa yung itlog mo. Hoy, gustong gusto mo nga. Depensa nito. Hindi rin. Mas gusto ko pa rin ang balot kaysa dyan. Sabi ko rito, saka muling dumampot ng isa pa. Mas masarap ito. Sabi nito na ayaw magpatalo. Mas masarap yung akin. Gago ka? Sigurado ka? Pag inasanan at sinukaan ko yan, baka magsisi ka. Natameme ito at saka tinakpan iyon. Huwag masyadong marami ang kainin mo. Hindi healthy. Bili nito. Tumangulang naman ako dito. Magpa-check up na din tayo. Hindi na itago sa mukha ko ang biglang paglukob ng takot. Hey, sorry. Naalala ko lang yung nangyaring pagsabog ng sasakyan. Sabi ko na napakagatlabi pa. Nagpa-check up din kasi kami noon. I understand. This time, sasama ko sa'yo. Wala kang dapat ikatakot. Seryosong sabi nito. Tumango naman ako, sakay pinagpatuloy na ang pagkain. Kumuha ito ng tubig sa kitchen. Pagbalik nito ay tapos na akong kumain. Gising na mga bata. Sabi nito. Tumango naman ako. Pagkatapos ibalik dito ang baso na pinag-inuman. Saka nagtungo sa banyo upang mag-toothbrush. Sumunod pala ito saka iniabot sa akin ng towel. Nagpasalamat ako dito. Saka sabay kami lumabas ng banyo. Magkasama rin kami lumabas ng silid upang puntahan ng mga bata. Naglalaro na ang mga ito sa sala. Dinig na dinig ang mga boses ng mga ito. Ma! Heto na naman po. Full charge na naman sila. Natatawang sabi ko dito. May energy na naman para mangulit. Ngiting-ngiting sabi ni Santi. Nakaalala ito sa akin habang pababa kami ng hagdan. Saktong dumating sina Kuya Michael. As usual, seryoso na naman ang mukha nito. Sina marikit lang ang may kakayahan na palabasin ang iba't ibang klaseng emosyon ng kapatid ko. Saka ko lang nakikita ang iba't ibang emosyon nito kapag napapasakit ko ang ulo nito. Kuya? Santi, let's talk. Seryosong sabi ni Kuya Michael. Nagkatinginan pa kami ni Santi bago ko tumango rito. Santi's personal voice. Sumunod agad ako nang sabihin ni Michael na gusto kong kausapin nito. Kinakabahan ako, hindi dahil sa duwag ako, kung hindi dahil kakausapin ako ng kuya ng babaeng mahal ko. Mas nakakakaba iyon. Paano ko nagbagong isip nito? What if sabihin nitong layuan ko na si Mika? Nakarating kami sa library nito na walang imikan. Pagkatapos kong ayusin at ibigay kay Mika ang tahimik na buhay, akala ko'y magtutuloy-tuloy na.
Tina was your ex, right? Takang tumango ako rito. Why? May panganib na naman ba sa buhay ni Mika? Kailangan nilang bumalik ng isla. Mas sigurado akong ligtas sila doon. Anong kinalaman ni Tina? Pinasusundan ko siya. Simula pa noon lumabas siya sa kulungan. Kumausap na siya ng mga tao na pwedeng magdispatcha sa kapatid ko. Shit. Hindi makapaniwalang anas ko, sabay iling. Kung hindi mo pa kayang sumama sa isla, ayos lang. Pero pagdating sa safety ni Mika at ng kambal, hindi ko hihingi ng opinyon mo. Ako magdedesisyon. After all, ama ka lang naman ng mga anak niya. Hindi ka pa niya asawa. Kumuyom ang kamao ko sa sinabi nito. Sasama ko. Hindi ko kayang malayo pa sa mga ito. Kung kailangan kong talikuran ng lahat ay gagawin ko. Really? Paano naman si Tina? Wala kang gagawin para tumigil siya? Kung saan ka tiyak masusunod iyon. Hindi ako papayag na mawalay pa sa mag-iina ko. Gusto ko makasama naman si Mika. Lalo na sa sitwasyon nito ngayon. Wala ako noong hirap na hirap siya sa kambal. Okay, ako na bahala kay Tina. Pero kailangan niyong umalis ka agad. Sabi ni Michael. Sige, tatawagan ko lang ang kapatid ko. Sabi ko dito, buo na talaga ang loob na lisanin ang syudad at makasama ang mag-iina ko. Paglabas ko ng library ay agad kong kinuha sa silid ni Mika ang cellphone ko. Una kong tinawagan si Sandro. Sinabi ko agad at walang paligoy-ligoy na kailangan na naming umalis nila Mika. Kaysa naman mapahamak pa ang pamilya ko dahil kay Tina. Ayon dito'y pupunta ito ngayon kasama sina Amara dito sa mansyon. Sunod kong tinawagan si Mommy. Tiyak na kakailanganin din ito ng paliwanag. Hey Sandy, nandito si Tina. Nakakatuwa na makausap ulit siya. Wait, kakausapin ka daw niya. Oh, ikukuha lang kita ng juice. Nalamig ang pakiramdam ko nang marinig ang sinabi ng ina. Hey babe, miss me? Boses na iyon ni Tina. Anong ginagawa mo? Seryosong tanong ko dito. Wala pa. Gusto mo bang malaman ang pwede kong magawa sa mami mo? Ayaw mo talagang bumalik sa akin? Bumungis-ngis pa ito, dahilan para humigpit ang hawak ko sa cellphone. Ang mga paa ay kusang humakbang pabalik sa library. Nagulat pa sa Michael nang sanyasan ko ito na makinig. Anong plano mo? Kapag hindi ka bumalik sa akin, titiyakin kong may gagawin nga ako sa mommy mo. Tumawa pa ito. Walang kinalaman ang mommy ko sa kabaliwan mo. Mariing sabi ko rito. Nagsimulang magsulat si Michael sa papel. Madadamay siya at lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay idadamay ko. Bumalik ka na kasi sa akin. Fine. Nalulumong anas ko. Iniharap kasi ni Michael ang papel na pinagsulatan nito. Sinasabi nitong umuulang ako sa lahat ng kondisyon ni Tina. Damn that bitch. Mika's personal voice. Nagtataka kong pinanood si Santi na dire-diretsong lumakad palabas ng mansyon. What's going on? Anong pinag-usapan nito at ni Kuya? Santi! Tawag ko sa lalaki. Papa! Sigaw ni Faith ngunit tuluyan na lumabas si Santi. Mabilis ako sumunod dito pero sinanyasan ko ang yaya na bantayan muna ang mga bata. Santi! Sandali! Habol ko rito. Nakita ko ang takot sa ekspresyon ng mukha nito pero mabilis din naglaho at mas piniling sumakay na sa kotse nito. What's going on? Kinalampag ko ang bintana ng sasakyan nito. Ngunit mabilis nitong pinausad iyon. Ano nangyayari? Change of mind? Iiwan na naman ba niya kami? Santi! Tawag kong muli ngunit wala na ring nagawa pa. Napakagatlabi ako upang pigilan ang umiyak. Tumatahip ng mabilis ang dibdib ko. Si Kuya Michael. Dali-daling pumasok ako sa mansyon. Saka hinanap ang kapatid na huling nakausap ni Santi. Kuya, sanalubong agad ako nito at kinabig para yakapin. What's going on? Saan pupunta sa Santi? Naluluhang tanong ko rito. Kay Tina. What?
Tuluyan ang tumulo ang luha ko. Babalik na naman ba ako sa panahong nasasaktan? Kasi nandyan si Tina? Kailangan ko na naman bang mag-isa magdusa kasi maling tao na naman yung binigyan ko ng chance? Trust him. Bulong nito sa akin. Hindi ko nauunawaan na nangyayari pero hindi sarili ko ang dapat iniisip ko. Kung hindi ang mga anak ko na tiyak na masasaktan ng labis. Uuwi na kayo sa isla. Ipinahanda ko na ang pag-uwi niyo mamayang gabi. Bakit agad-agad? Paano si Santi? Trust him. Hindi man niya kayang ipaliwanag sa ngayon. Pero kung magtitiwala ka sa kanya, magiging okay ang lahat. Sabi nito, kailangan ko magtiwala kay Santi. Ngunit paano ko gagawin iyon kung alam ko ngayon ay patungo ito kay Tina? Humigpit ang yakap ko sa kuya ko na patuloy na ibinubulong sa tenga ko na magtiwala ako sa lalaking iyon. Ilang beses na ba nagtanong ang mga anak ko? Simula nang pumasok ang mga ito sa silid at makita akong iniempake na ang mga gamit nila. Noong mag-dinner kami bago umalis, hanggang makarating kami rito sa isla. Paulit-ulit silang nagtanong pero hindi ko sinagot. Ayoko magsinungaling sa kanila. Kahit sinabi ng kapatid ko magtiwala ako, walang katiyakan iyon. Si Tina ang dahilan kung bakit noon paulit-ulit ako naging second choice lang ni Santi. Ako rin naman ang may kasalanan. Mahigpit ang seguridad ngayon sa isla. Lahat ng pantalan, resorts na nag-o-offer ng tour patungo rito sa isla namin ay pinagbawalan. Walang pwedeng lumabas. Walang pwedeng pumasok na walang permiso ng head security ng isla. Bawal ang guest upang makatiyak na hindi kami mapapasok ng kalaban. Mas naging mahigpit si Kuya Michael sa mga command nito sa mga tauhan. Sinulipan ko ang kambal na nakatulugan na lang ang pagtatanong. Gusto ko mang umiyak pero pinigil ko. Ayoko kasi mag-alala ang mga ito sa nangyayari sa ngayon. Simula nang dumating kami rito ay walang tawag o text man lang sa Santi. Siguro hindi ako mapaparanoid kung ipaliliwanag nila sa akin. O baka kaya hindi nila ipinaliwanag dahil mas lalo ako mag-aalala. Lian! Tawag ni Nana Laura sa akin. Instinct na kahit hindi ako iyon ay lumingon ako. Usap tayo. Maingat akong tumayo't lumabas ng silid. Nana? Tawag ko rito. Anong problema? Bakit biglaan ang uwi niyo? Tanong nito. Pumuntong hininga ko. Sa totoo lang, hindi ko rin po alam. Pero ang tiyak ko lang ay nasa panganib na naman ang buhay namin ng mga anak ko. Kaya pinauwi na kami agad ni Kuya Michael dito. Buntis ka rin daw? Tanong ni Nana. Opo. Niyakap ako nito. Kung ano man ang problema, nandito lang ako para sa iyo ng mga anak mo. Thank you po. Naluluhang tugon ko. Buti na lang at may mga taong handang tanggapin pa rin kami kahit magulo ang sitwasyon namin. Hindi ka dapat na-stress. Kailangan alagaan mo mabuti ang sarili mo. Sabi nito. Opo. Sige na, magpahinga ka muna. Ako nang bahala sa mga anak mo. Nagpasalamat ako kanina saka pumasok na sa aking silid. Humiga sa kama dahil pakiramdam ko'y pagod na pagod ako. Ganun talaga siguro kapag maraming tumatakbo sa aking isipan. Nakakapagod mag-isip lalo't kahit anong gawing isip ay wala namang nagiging sagot. Santi, gago ka. Kung sasaktan mo na naman ako ulit, baka hindi na talaga kita tanggapin. Masyado kang gwapo kaya siguro habulin ka ng mga baliw na babae. Kung sobrang sakit na, siguro naman hindi masamang bumitaw. Kahit pa sabihin ni Kuya na magtiwala ako sa'yo. Sunod-sunod na umagos ang luha ko pero mas napahagululo ko ng iyak nang maramdaman ko ang pagpasok ng mga anak ko. Pagsampa sa kama at niyakap ako ng mga ito. Iyak na ako ng iyak nang hindi na rin kinaya na umiyak na rin ang mga ito. I'm sorry. It's okay, Mama. Ay naususunod dito si Papa. Makakasama natin siya ulit. Umiiyak na sabi ni Faith. Oo nga po. Love na love ko po ni Papa. Love din po kami ni Papa. Palagi niya pong binubulong sa amin yun ni Papa kapag katabi niya kami. Sabi naman ni Hope.
Dapat ako ay nagpapalakas ng loob ng mga bulit na ito. Pero kita niyo naman, sila na ngayon na nagpapalakas ng loob ko. Magtiwala po tayo sa love ni Papa sa atin, sabi ni Faith. Niyakap ko mga ito sakat tumangu-tango. Hihintayin po natin si Papa. Alam ko po mabilis lang po siya. Kasi sabi niya, nakakabaliw daw po mangulila. Sige, hintayin natin ang Papa niyo. Hihintayin natin siya. Sabi ko sa mga ito pero hindi pa rin maibiwasang at maiwasang mag-doubt. Santi's personal voice. Kukunin ko lang si Mommy. Kapag naitago ko na ito at tiyak ko ng ligtas ito ay titiyakin kong malilintikan sa akin ng babaeng iyon. Tiyak na nasaktan ko na naman si Mika nang umalis ako at wala man lang paliwanag kung bakit kailangan kong umalis. Kailangan ko rin kasi magmadali upang makatiyak sa safety ni Mommy. Pagdating ko sa mansyon, inabutan kong masayang nagkukwentuhan ng mga ito. May mga tauhan sa Tina sa labas ng mansyon. Tiyak na hindi iyon alam ni Mommy. Hindi rin naman lumalabas-labas ang Mommy. Halata sa mukha ni Tina ang tuwa nang makita ako. Pero blanco lang ang ekspresyon ng mukha ko. Mabilis akong lumapit at hinaklit ang braso nito. Santi? Takang tawag ni Mommy dahil sa ginawa ko. Mag-uusap lang kami ni Tina. Mommy, go to your room. Now. Mariing utos ko dito. Nakita ko sa mukha nito na naguguluhan ito pero nang sanyasan ko ito na sumunod na lang ay mabilis na itong tumango. Babe, malambing na sabi ni Tina sa akin. Mabilis na lumambitin sa leeg ko ngunit mabilis ko itong itinulak. I'm not the old Santi anymore. Yung palaging soft pagdating sa mga babae. Malakas ding umigkas ang kamay ko patungo sa pisngi ni Tina. Shock ang lumarawan sa mukha nito na napasalampak sa sahig. Santi, sa tingin mo, ako pa rin yung Santi na nabaliw sa'yo? No way, Tina. Matagal na tayong tapos. Huwag mo na ipagsaksikan ang sarili mo dahil tapos na ako sa'yo. Ayoko na. May mahal na akong iba. Unti-unting nakabawi si Tina. Ngumisi ito na tumayo at nag-e-echo ngayon na nakakainis nitong tawa. Kumayo mang kamao ko sa sobrang inis sa babae. Mukhang baliwala rito kung sinampal ko ito. Ganito na ba katigas sa mukha nito para mabilis na mawalang epekto ng sampal ko dito? Sobrang kapal na mukha. Wow, mas gusto kong aggressive, Santi. Mas magiging wild ang sex life natin kapag ganyan ka palagi. Humakbang ito sa kahinaplasan dibdib ko. Salubong na salubong ang kilay ko. Slut! Nagsalubong ang kilay ni Tina. Kahit paano sabihin mo, hindi mababago na akin ka. Hindi na, matagal nang hindi. Mariing sabi ko rito. Ayos lang na may mangyaring masama sa mommy mo. Kunwari malungkot nitong sabi. Hindi mo iyon magagawa. Kaya kong gawin. At kung hindi mo susundin ang mga sasabihin ko, ay pagsisisihan mo. Natigilan ako marinig ko ang tinig ni Mommy. Mabilis akong tumalikod ngunit mabilis na nahawakan ni Tina ang kamay ko. Hawak na siya ng mga tauhan ko. Makikita niyo lang siya kapag pinakasalan mo na ako. Hindi naman ako papayag na makukuha ka ni Mika. Sino ba siya? Ipinapaako pa niya sa'yo ang anak nila ni Michael? Nagpapatawa ba siya? Magkapatid sila. Kita ko ang gulat sa mukha ni Tina. Tiyak na kilala nito si Michael Almares. Dahil noong nakita nitong kasama ni Mika sa Michael, alam ko sinubukan din itong akitan si Michael. She's a total bitch. Really? Still, akin ka pa din. Sinubukan ko pang habulin si Mommy pero wala na nga ang mga ito. Tanging sasakyan na lang na tuluyan ng nakaalis. Matalim ang naging tingin ko kay Tina nang ngumisi lang naman. Gusto mo ba magkape muna? Tiyak ko naman, ako naman ang pipiliin mo. Kailangan kong habaan ang pasensya ko dito. Tina is a bitch. Posibleng may gawin nga itong masama sa mommy ko. Kahit pa naging mabuti ang mommy ko sa kanya.